Magandang gabi mga ka-amazing. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Tulad ng dati, hatid namin ay mga kwentong nakakatindig balahibo, mga kwentong magpapakaba sa inyong dibdib at mga kwentong may hatid na aral mula sa dilim. Kaya kung handa na kayong muli na makinig sa isang istoryang di mo basta-basta malilimutan, mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Tara, magsimula na tayo. Sa bayan ng San Roque sa Bulacan, may isang batang nagngangalang Emilio Emil Santos. 12 taong gulang, tahimik, mahilig magsulat, at kilala sa kanilang eskwelahan bilang batang may imahinasyon na tila walang hanggan. Hindi siya palakibo, mas gustong nag-iisa habang nagsusulat sa kaniyang lumang kwaderno na tila ba relikya mula sa sinaunang panahon. Makapal ang takip, balat na kulay itim na tila nasunog sa gilid at may palamuting mga simbolo na hindi maintindihan ng kahit sino, pati na si Emil regalo raw ito ng kanyang lolo Ben na dating manunulat. Pero matagal nang pumanaw sa isang sunog na gumimbal sa buong baryo, mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Ang kwentong ito ay nagsimula isang gabing maulan. Habang bumubuhos ang ulan sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Malino, nakaupo si Emil sa ilalim ng liwanag ng lumang gasera dahil nawalan ng kuryente. Sa kaniyang harapan ang kaniyang itim na kwaderno at panulat na parang luma na ring pluma. Tila hinihintay siya ng pahina. Ang pakiramdam niya tuwing mag-uumpisa siyang magsulat ay parang may bumubulong sa kaniyang isipan. Hindi niya maintindihan ang wika pero nauunawaan niya ang emosyon, takot, dalamhati at galit. Sinimulan niyang isulat ang isang kwento. Tungkol ito sa isang batang babae na nalunod sa balon sa likod ng kanilang eskwelahan. Si Mariel, isang estudyanteng palaging pinagtatawanan. Isang gabi, may humila sa kanya papunta sa lumang balon. At siya'y nalunod. Walang sumigaw, walang tumulong. Sa loob ng ilang minuto, katahimikan ang pumalibot sa kanya. Hanggang sa wala na siyang hininga. Kinabukasan, nabulabog ang buong eskwelahan. Si Mariel Bautista, isang kaklase ni Emil, natagpo ang patay sa loob ng lumang balon. Ang eksena ay eksaktong tulad ng isinulat niya. Sa unay inakala ni Emil na nagkataon lamang. Pero sumunod na gabi, muli siyang nagsulat. Kwento naman ng isang janitor na nabitag sa silong ng lumang gusali. At kinabukasan, patay ang janitor, nilang si Mang Teroy nakita sa ilalim ng nasirang sahig ng luma nilang gym. Hindi na ito maaaring maging pagkakataon lang. Hindi alam ni Emil kung titigil siya o hindi. Pero parang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanya tuwing gabi para muling magsulat. Sa kanilang barangay, may isang matandang babae na tinatawag nilang Aling Ursula. Isa siyang albularyo at may kaalaman sa mga lumang sumpa at engkanto. Lumapit si Emil sa kanya matapos ang 3 pagkakataong may namatay ayon sa kanyang kwento. Ibinahagi niya ang tungkol sa kwaderno. Nang makita ni Aling Ursula ang kwaderno, napaatras siya. Ito'y hindi basta kwaderno, hiho, nanginginig ang boses ng matanda. Yan ay isinumpang gamit. Yan ang kwaderno ng kaluluwa. Isang sinaunang pag-aari ng isang manunulat na sinunog ng mga taong bayan dahil isinulat niya ang kamatayan ng halos lahat ng kanyang
mga kabaryo. Ngunit hindi siya namatay sa apoy. Ang kaniyang espiritu ay nanatili, naghihintay ng bagong katawan. At ikaw ang kanyang pinili. Nag-init ang batok ni Emil sa narinig. Para bang may apoy sa loob ng kanyang bungo. Sa mga sumunod na araw, may mga imahe siyang nakikita sa kanyang panaginip. Isang lalaking nakasuot ng itim na barong, walang mukha, at may hawak na pluma't kuwaderno. Nakatayo ito sa gitna ng sunog. Hindi siya makatulog ng maayos. Pero tuwing gabi, para bang nawawala ang kontrol sa sarili at nagsusulat siya habang umiiyak. Gabi-gabi may bagong karakter. Gabi-gabi may bagong namamatay. Mula sa mga batang kaklase hanggang sa guro, hanggang sa isang pulis sa barangay. Isa-isang naglalaho ang mga taong nailalagay sa kuwaderno ni Emil. Nagsimula na ring mapansin ng media ang sunod-sunod na misteryosong pagkamatay sa San Roque. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Emil. May isa pang batang babae sa kabilang barangay na minsan nang nakaangat sa kapangyarihan ng kuwaderno. At siya'y pabalik na ngayon, bitbit ang isa pang kuwaderno. Puti naman ang takip. May gintong ukit sa gilid at may kapangyarihang kabaligtaran ng itim na kuwaderno. At doon magsisimula ang banggaan ng dalawang kapalaran, ng kamatayan at ng buhay. Ngunit ang tanong, sino ang mas malakas, ang manunulat ng kamatayan o ang tagapagtanggol ng mga kaluluwa? Gabi ng Sabado, ang langit sa ibabaw ng San Roque ay parang isinumpa. Makapal na ulap, walang bituin at hangin na tila may panaghoy. Nasa loob ng kanyang kwarto si Emil, nanginginig habang pinipilit labanan ang pagnanais na buksan ng kuwaderno. Pero gumuguhit sa utak niya ang mga imahe, hindi na katang-isip, kundi mga bangungot na tila may sariling buhay. Sa gilid ng kanyang mesa, ang itim na kwaderno ay gumagalaw ng kusa. Pumubukas ang pahina at ang pluma ay lumulutang sa ere. Tila nag-aanyayang muling magsimula. Isang lalaking matanda, nagngangalang Mangisko. Bulong ni Emil habang lumuluha. Ang inakala ng lahat ay baliw, ngunit siya ang tanging nakakaalam ng lihim ng kuwaderno. Kinabukasan, sa tabing ilog ng Sitio Panatag, natagpuang walang buhay si Mang Isko. Nakaluhod sa putikan, nakatingin ang mga mata sa langit na lilisik at nakangiwi ang mukha. Sa kanyang tabi, may bakas ng mga simbolong nakaukit sa lupa. Parehong-pareho sa mga nasa takip ng kuwaderno ni Emil. Samantala, sa kabilang barangay, Barangay Malamig, isang batang babae ang tahimik na naglalakad sa ilalim ng araw. Buhat ang kanyang puting kuwaderno. Siya si Clara Villarreal, 11 taong gulang at anak ng isang yumaong dalubhasang mananaliksik ng mga sinaunang aklat at okultismo. Si Clara ay may kakaibang kakayahan. Sa bawat salitang isinusulat niya, may kagalingan o paghilom na nagaganap. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring basta-basta gumamit ng kapangyarihang ito. Dahil bawat paghilom ay may kapalit. Nabasa ng kanyang yumaong ama ang tungkol sa kuwaderno ng kaluluwa sa isang lumang journal ng mga misyonero sa ika-19 na siglo. Ipinagbilin sa kanya ng ama bago ito mamatay sa isang aksidenteng sunog. Kapag muling lumitaw ang itim na kuwaderno,
ikaw lang ang maaaring pumigil sa kanya. At naramdaman na ni Clara. Sa bawat gabing may namamatay sa mga balita. Sa bawat kwento ng bata sa kabilang bayan, ang oras ay dumating na. Sa eskwelahan ni Emil, naging malamig ang paligid. Hindi dahil sa panahon kundi sa takot. Ang mga estudyante ay hindi na masaya. Lahat ay tahimik. Lahat ay nanonood kay Emil mula sa malayo. Tahimik na binubulong ang salitang malas, salot, kamalasan. Ngunit si Eliza, ang pinakamatalinong babae sa klase ni Emil, ay lumapit sa kanya. Emil, bulong niya habang recess. Anong meron sa kwaderno mo? Wala, kwento lang. Lahat ng isinusulat mo. Nagiging totoo. Kahit hindi mo sabihin, nakita ko. Nung sinulat mo si Sir Lito na masasagasaan, kinabukasan, wala na siya. Hindi yun aksidente. Isa pa, nakita kita, umiiyak habang nagsusulat. Natigilan si Emil. Tumingin siya kay Eliza, may halong takot at awa sa mga mata nito, pero walang panghuhusga. Kailangan mong huminto, Emil, bulong ni Eliza. Kailangan mo ng tulong. Pero sa gabing iyon, may bumulong sa kanya mula sa loob ng kwaderno. Isulat mo si Eliza, iyan ang kapalit ng kaligtasan mo. Kinabukasan, hindi pumasok si Emil. Nilagnat siya at ang buong magdamag ay puno ng sigaw, pag-iyak at paglalaban ng kalooban. Sa loob ng kanyang panaginip, nakita niya si Eliza, nakatayo sa gilid ng bangin, hinihila ng anino ng lalaking walang mukha, suot ang itim na barong. Tila ba pinipilit siyang malaglag. Wag! Wag siya! Sigaw ni Emil, nagising siya, basang-basa sa pawis. Ang kwaderno ay nasa kanyang kandungan na. Bukas, may mga linyang isinulat nang hindi niya namamalayan. Si Eliza, pinulag ng anino, natagpuan sa kalsada duguan, walang malay. Napahagulgol si Emil. Tumakbo siya palabas ng bahay, umuulan, walang pakialam kung maputik, kung madilim, kung malamig. Ngunit pagdating niya sa kalsada, nandoon si Eliza. Nakasubsob sa gilid ng waiting shed. Sugatan, duguan ang ulo at nawalan ng malay. Nagsisigaw si Emil. Dito siya nakita ni Clara. Nakatayo ang batang babae sa lilim ng puno ng mangga. Hawak ang kanyang puting kwaderno. Tumingin siya kay Emil at walang salitang lumabas sa bibig. Ngunit may naganap. Pumikit si Clara. Isinulat ang pangalang Eliza Cruz sa kanyang kwaderno. At sa isang iglap, kumislap ang hangin. Umambon ng sinag mula sa langit. Napahinga si Eliza. Gumalaw ang daliri. Nagising, nanlaki ang mga mata ni Emil. Sino ka? Ikaw ang manunulat ng wakas, sagot ni Clara. Ako ang tagapagsalita ng muling pagbangon. Magkatinginan sila. Sa pagitan nila, ang dalawang kwaderno, ang itim at ang puti, ang kamatayan at ang buhay. Pero may isa pa palang kwaderno, nawawala sa talaan. At ang may-ari nito ay hindi bata. Sa isang matandang bahay sa pinakagitnang bahagi ng San Roque, may isang lalaking halos walang nakakaalam na buhay pa pala. Si Don Severino Riego, dating guro, historiador at kilalang manunulat sa kanyang kabataan. Mula nang masunog ang lumang, gusaling pampaaralan 30 taon na ang nakaraan, hindi na siya muling nakita sa mga publikong pagtitipon. May mga bulong-bulungan na siya'y nasiraan ng bait o kaya'y nagtatago dahil sa isang kasalanan.
Ngunit ang totoo, si Don Severino, ang huling tagapag-ingat ng pangatlong kwaderno, ang pulang kwaderno. Kung ang itim ay nagdadala ng kamatayan at ang puti ay nagbibigay buhay, ang pula ay nagbibigay kapangyarihan, kapalit ng pagkakalimot. Bawat gamit nito ay nagsusunog ng bahagi ng alaala ng gumagamit hanggang sa wala ng matirang pagkakakilanlan. Nakatali sa pulang tela ang kwaderno. Nasa isang altar sa gitna ng kanyang lumang silid-aklatan. Nakapalibot dito ang mga anting-anting, dasal sa Latin, at uling na may durog na bato mula sa lumang sementeryo ng San Bartolome. Nagising na ang itim. At nakita ko na rin ang liwanag ng puti, bulong ni Don Severino habang hawak ang rosaryo. Oras na. Kailangang pumili kung ano ang susunod. Kapangyarihan, kamatayan, o paghilom. Samantala, sa San Roque High School, si Emil ay binantayan na ngayon ng dalawa niyang bagong kaibigan. Si Eliza, na ngayon mas lalong naging matapang matapos mailigtas, at si Miguel, ang prankster ng klase na tila walang takot sa buhay. Si Miguel ay may hinala. Laking simbahan siya. Ang kanyang tiyuhin ay si Father Renato, kura ng simbahan ng San Pedro Apostol. Isang gabi, dinala ni Miguel si Emil at Elisa sa kumbento sa likod ng simbahan. Sabi ni Tito Ren, may lumang tala dito tungkol sa 3 kwaderno. Kwadernong isinumpa ng 3 magkakapatid na manunulat sa panahon ng mga Kastila. Kwento ni Miguel habang binubuksan ng isang sinaunang aklat. Ayon sa tala, ang 3 magkakapatid, si Armando, si Clara, at si Sebastian, ay nagsumpaan na ang kanilang sining ng pagsusulat ay gagamitin upang kontrolin ang kapalaran ng tao. Isinumpa nila ang kanilang mga damdamin sa 3 aklat, ang poot sa itim, ang awa sa puti, at ang paghahangad sa pula. Clara, sambit ni Emil, katulad ng pangalan ng batang babae na nagligtas kay Eliza. Napatingin si Eliza kay Emil. Hindi siya ordinaryo. Samantala, si Clara ay nakaupo sa ilalim ng puno sa kanyang bakuran. Kausap niya ang kanyang ina, si Ginang Loretta Villarreal, dating kasapi ng isang lihim na samahan ng mga tagapangalaga ng kaalaman sa pagitan ng buhay at kamatayan. Si Loretta ay dating kasamahan ni Don Severino, ngunit lumayo matapos maramdaman ang panganib ng pulang kwaderno. Anak, kapag nagsanib ang itim at puti, maaring muling magising si Sebastian, ang may akda ng pulang kwaderno. At siya'y hindi tulad ninyong mga bata. Siya'y may layunin. Pilit niyang pinapain ang batang iyon, si Emil. Siya ang gustong gawin tagapagmana ng pulang kwaderno, dagdag pa ni Loretta. Ngunit may isa pang karakter na hindi inaasahan. Sa mismong gabi ng pagpupulong ni na Emil, Elisa at Miguel sa kumbento, may lalaking dumating sa simbahan. Matangkad, payat, nakasuot ng itim, may suot na sombrerong Pilipiniana. Si Gigi Damaso Riego, anak ni Don Severino at ang tunay na alagad ni Sebastian. Ang panahon ng pagsusulat ng kapalaran ay nagsimula na muli. Aniya sa sarili habang minamasdan ng gabi. Ang mga kwento'y hindi lamang para basahin, kundi para paniwalaan. At kapag naniwala na ang lahat, ang mundo ay maaaring isulat mula sa simula. Sa ilalim ng buwan, 3 kwaderno ang muling pumipintig sa enerhiya. Ang itim, hawak ni Emil. Ang puti, kay Clara. Ang pula,
nagsisimula ng bumukas sa silid ni Don Severino. Bagamat ayaw niya, may boses na sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang gabi, isang di inaasahang panaginip ang bumalot kay Emil. Nasa isang silid siya madilim, maliban sa 3 lamesang may kandilang nakasindi sa gitna. Sa bawat lamesa ay may nakapatong na kwaderno, itim, puti at pula. Ngunit sa panaginip na ito, may isang nilalang na nakatayo sa harap ng pulang kwaderno. Isang lalaki, sunog ang kalahating mukha, ngunit ang mga mata ay maliwanag, parang baga. May ngiting tila hindi tao. Emil, bulong ng nilalang, lahat ng isinulat mo ay hindi imbento. Ginagamit ka lang ng kwaderno. Pero may kapalit, ikaw ang susunod. Nagising si Emil, may bahid ng dugo sa kamay at ang pader ng kanyang kwarto ay may sulat. Ako, si Sebastian. Kinabukasan, si Eliza ay dinala ni Clara sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng lumang munisipyo ng bayan. Doon niya ipinakita ang silid kung saan itinago ng kanyang ama ang mga aklat ng kapatiran ng panitik ng anino. Mga tala ito tungkol sa kasaysayan ng mga nilalang na may kakayahang lumikha o magbura ng kapalaran sa pamamagitan ng salita. Ang mga kwaderno ay hindi basta gawa ng tao. Paliwanag ni Clara. Mga sisidlan sila ng mga espiritong isinumpa. Ang mga tagapagsulat ng tadhana at isa sa kanila, si Sebastian, ay gustong lumaya. Paanong lumaya? Tanong ni Eliza. Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng 3 kwaderno. Kapag pinagsama ang 3 kwento at isinulat sa isang pahina, muling bubuksan ang aklat ng walang wakas, ang orihinal na kasulatan kung saan isinusulat ang kapalaran ng lahat ng nilalang. Napatingin si Eliza kay Clara, nanginginig, at si Emil, siya ang pinili. Samantala, si Miguel ay may sariling misyon. Sinundan niya ang kanyang trio, si Father Renato, na tila may kinakausap sa likod ng altar ng simbahan. May sinisilip na butas sa pader. At doon nakita ni Miguel ang isang nakatagong silid kung saan naroon si Don Severino, nakatali at inaawitan ng isang dasal na Latin habang nililigiran ng apoy sa paligid. Masyado na siyang matanda pero ayaw pang ibigay ang huling pahina ng pulang kwaderno ani Father Renato. Gulat na gulat si Miguel. Tito, anos to? Lumingon si Father Renato at ang mukha nito'y biglang nagbago. Tila ba may ibang katauhan na ang nagmamay-ari. May mga kwento na hindi mo dapat malaman, Miguel. Tumakbo si Miguel. Hindi niya alam kung saan pupunta. Pero alam niyang kailangan niyang babalaan sina Emil at Eliza. Ngunit huli na. Habang naglalakad si Emil pauwi, galing eskwela, may humila sa kanya papasok sa isang abandonadong bahay sa barangay. Lumang bayan, nagsara mag-isa ang pinto, bumukas ang mga bintana, at doon, sa gitna ng silid, ay si G. Damaso Riego, may hawak na isang pulang pluma na naglalagablab. Sumulat ka. Sulatin mo ang simula ng bagong mundo, utos ni G. Damaso. Dahil ikaw ay hindi na si Emil lamang. Isa kang muling pagsilang ni Sebastian. Nagising ang itim na tinta sa kwaderno ni Emil. Nagliyab ang mga pahina pero hindi nasusunog. Parang may bagong wika na sinusulat ang sarili. Mga simbolo, kakaibang letra,
na hindi niya kailanman inaral ngunit naiintindihan niya agad. "Wag!" sigaw ng boses sa loob niya. Isang kamay ang humawak sa balikat niya. Si Clara, humahabol, hawak ang kanyang puting kwaderno. At sa isang iglap, bumukas ang bubong ng bahay at bumagsak ang liwanag. Napaatras si G. Damaso. "Hindi pa tapos ang kwento mo, Emil," ani Clara. "May sarili kang dulo. Hindi ito ang huling kabanata." Pero nagsimulang punitin ng sarili ang mga pahina ng kwaderno ni Emil. May sariling isip, may sariling layunin at mula sa mga pahina, isang anyo ang lumabas, walang mukha, sunog ang balat, matay itim na walang dulo. Si Sebastian, sa wakas, bumangon mula sa panulat. Sa paglitaw ni Sebastian mula sa mga pahina ng kwaderno, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Tila may dumilim na ulap sa loob mismo ng abandonadong bahay. Ang bawat hakbang ni Sebastian ay parang tunog ng basag na salamin. Paalala na hindi na ito kwento, kundi isang pagsanib ng imahinasyon at katotohanan. Napasigaw si Emil sa bigat ng presensya ni Sebastian. Parang binubura ang laman ng kanyang alaala kasabay ng bawat pagbukas ng bibig ng nilalang. Naramdaman niyang nawawala sa kanya ang mga detalye ng kanyang pagkatao. Pangalan, mukha ng kanyang ina, alaala ng pagkabata. "Alalahanin mo kung sino ka," sigaw ni Clara, sabay hawak sa puting kwaderno. Mabilis niyang isinulat, si Emil ay anak ng liwanag. Ang kanyang puso ay hindi matitinag sa kasinungalingan ng anino. Biglang kumislap ang kwaderno at mula sa puting pahinay, lumabas ang isang liwanag na tila apoy na malamig. Tumama kay Emil at nabawi ang kanyang alaala. Muling tumibok ang kanyang puso sa sariling kumpiyansa. Ngunit hindi nagustuhan ito ni Sebastian. "Sumusulat ka sa mundo na hindi sayo," wika ni Sebastian kay Clara. Ang boses ay parang paputok ng buhanging basag. At sa isang iglap, sa pamamagitan lamang ng kanyang tingin, nalukot ang isang buong pader ng abandonadong bahay at lumipad sa ere. Nahulog si Clara, tinamaan ng piraso ng kahoy. Duguan, ngunit buhay. Wala kayong alam sa kapangyarihan ng panitikan, bulong ni Sebastian habang humakbang palapit kay Emil. Ngunit sa kanto ng bahay, may isa pang aninong pumasok. Si Miguel, may hawak na antigong pamalo. Ang baston ng silab, isang kasangkapan na ginagamit ng mga tagapagtanggol ng aklat ng liwanag. Ito ay nakatago sa simbahan ng San Pedro at isang beses lang ginagamit sa bawat henerasyon. "Bitiwan mo si Emil," sigaw ni Miguel at buong lakas niyang hinampas si Sebastian. Tumama ang baston sa katawan ng anino. At sa unang pagkakataon, napaurong si Sebastian. Tumalsik ito sa kabila ng silid. Pero sa halip na mabasag, ang katawan nito ay biglang naglaho. Naiwan lang ang usok na kulay itim. Ngunit alam nilang hindi iyon ang katapusan. Tumakbo silang tatlo, Emil, Clara at Miguel, palayo sa bahay. Habang tumatakbo, biglang tumunog ang lumang kampana ng simbahan ng San Pedro sa gitna ng gabi. Dong! 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 "Sino ang tumutugtog ng kampana?" tanong ni Clara habang humihingal. "Walang dapat tumunog niyan kapag 2:00 ng madaling araw," sagot ni Miguel. Napatingin si Emil sa langit. Doon, nakita niyang may bumukas na tilang bitak sa himpapawid. Mula roon, tila may bumababa, isang sulat. Oo,
Isang sulat na sinulat sa papel na kulay pilak, dahan-dahang bumababa. Lumilipad sa hangin, humawak si Emil. Binasa ang sulat. Nakasulat sa sinaunang baybayin, 3 manunulat, 3 kwaderno, isang aklat ng simula. Sa likod ng sulat, isang mapa ng Bulacan at isang bilog na markado sa pinakagitna ng kagubatan ng Norzagaray. Doon tayo susunod, ani Emil. Doon natin matatapos ang kasaysayang ito. Ngunit habang nililigpit ni Clara ang kanyang kwaderno, isang pahina ang kusa nitong binuklat. At may nakasulat na hindi niya isinulat, isang kakampi ang magtataksil. Isang kaluluwa ang di na maaagaw. Biglang napatingin silang tatlo sa isa't isa. At mula sa kadiliman ng daan, may isang figura na nagmamasid sa kanila. Si G. Damaso Riego, nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Ngumiti. Umaga na nang makarating sina Emil, Clara at Miguel sa lumang barangay sa Norzagaray. Barangay Labong-Labong, isang lugar na halos wala na sa mapa, nakatago sa likod ng mga gubat at burol. Ayon sa lumang sulat na natanggap ni Emil, narito ang pinakahuling piraso ng misteryo, ang lokasyon ng aklat ng walang wakas. Habang tumatahak sila sa makitid na daan, napansin nila ang pagbabago sa paligid. Tahimik ang lahat. Wala ni isang ibon o insekto. Lahat ng puno ay tila tumigil sa paggalaw. Ang hangin ay mabigat, parang may nagbabantay. Parang pinapanood tayo, bulong ni Clara. Pinapakinggan, dagdag ni Miguel. Kahit hininga natin, parang isinusulat ng kung sino. Makalipas ang ilang oras ng lakad, narating nila ang isang lumang sementeryo. Halos nakabaon na sa kagubatan. Doon sa gitna ng mga nicho, may isang kapilyang bato. Luma, may bitak-bitak sa kisame at sa harap nito'y may ukit. Sa loob ng katahimikan, naroroon ang wakas ng kasaysayan. Pumasok sila. Sa gitna ng kapilya ay may lumang altar na may nakapatong na libro. Kulay abo, may itim na kandado. Ngunit nakapalibot sa aklat ay 3 batong haligi. Bawat haligi ay may guwang, tila isang lalagyan. Ito ang aklat ng walang wakas, bulong ni Clara. Pero kulang pa. Naalala ni Emil ang mensahe sa sulat. 3 kwaderno. Hawak ni Emil. Ang itim, si Clara ang puti, ngunit nasaan ang pula? Napalingon silang 3 sa tunog ng hakbang. Mula sa pintuan ng kapilya, pumasok si G. Damaso Riego. Hawak ang pulang kwaderno. Kasunod ang isang batang babae, si Eliza. Eliza? Sigaw ni Miguel. Anong ginagawa mo? Tumigil kayo. Wika ni Eliza, ang boses ay malalim, malamig. Wala nang Eliza, hindi na siya ang naririto. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit. At nang ngumiti, nakita nila na ang kanyang mga mata ay naging itim. Walang puti, tila butas patungong wala. Si Sebastian na siya ngayon, bulong ni Clara. Inangkin siya. Eliza ay ang kahinaan. Pero ako ang wakas at simula, sabi ng nilalang sa katawan ni Eliza. Naglalakad si Sebastian Eliza patungo sa altar. Itinaas ang pulang kwaderno at nilagay ito sa guwang sa 2 haligi. Sa isang iglap, nagsimulang umuga ang kapilya. Umikot sa ere ang 3 kwaderno at kusa silang lumutang palibot sa aklat ng walang wakas. Kapag nabuksan ng aklat, lahat ng kwento sa daigdig ay mabubura. At ako,
ang magsusulat muli. Wika ni Sebastian Eliza tas Emil, Clara at Miguel ay nagkatinginan. Hindi natin siya pwedeng hayaang magtagumpay, bulong ni Miguel. May isang paraan, sagot ni Clara. Kung maisusulat natin sa kwaderno ang kanyang wakas, bago mabuksan ang aklat, matatalo siya. Ngunit may problema. Ang kanilang mga kwaderno ay hindi gumagana sa loob ng kapilya. Nilalamon ng enerhiya ng aklat ng walang wakas ang tinta. Kinakailangan nilang ilabas si Sebastian Eliza. Biglang sinugod ni Miguel ang katawan ni Eliza, sinubukang agawin ang pulang kwaderno. Naglaban sila. Si Clara ay bumunot ng maliit na salamin na may ukit ng lumang baybayin, alingaw-ngaw. At ginamit ito upang masalamin ang tunay na anyo ni Sebastian sa loob ni Eliza. Nang makita ni Emil ang refleksyon sa salamin, isinulat niya agad sa isip ang kwento ng wakas ni Sebastian. At sa kanyang bibig, binigkas niya ang kwento. Ang aninong si Sebastian, sa kanyang pagnanasa ng kapangyarihan, ay tuluyang naglaho sa pagyakap ng liwanag na galing sa puso ng isang batang babae. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang tinig ng isang batang Eliza humihingi ng tulong. Ang katawan niya ay nagsimulang manginig at mula sa kanyang bibig ay sumigaw si Sebastian. Hindi kayo ang may akda nito. Ngunit huli na, isinulat ni Emil ang huling linya sa pader ng kapilya gamit ang sariling dugo. Ang kwaderno ng kaluluwa ay nilamon ng sariling anino. At sa pagbigkas niya ng huling salita, isang pagsabog ng liwanag ang lumaganap sa kapilya. Ano, shhh! Mga kwaderno ay biglang naging abo. Ang aklat ng walang wakas ay nagsara mag-isa. Si Eliza ay nahulog sa sahig, walang malay. Ngunit malaya, ang kapilya'y humupa sa katahimikan. Ngunit sa likod ng altar, may isang nilalang na natitira pa. Isang matandang babae may hawak na bagong kwaderno, kulay pilak. Ang kwento ay hindi natatapos sa isang pahina. Wika ng matanda. Isa sa inyo ang kailangang pumalit bilang bagong tagapag-ingat ng panulat. Napatingin silang tatlo. Tahimik ang lahat matapos ang tagpo sa kapilya. Nasa gitna si Emil, Clara, Miguel at si Eliza na ngayon ay nakahandusay, ngunit humihinga na ng normal. Muling bumalik sa katahimikan ng paligid. Ngunit ang matandang babae, si Lola Ursula, ang tagapag-ingat ng panulat, ay naroon pa rin, hawak-hawak ang pilak na kwaderno. Sino sa inyo? Tanong ni Lola Ursula. Ang handang ipagpatuloy ang tungkulin bilang tagapagsulat ng kapalaran. Nagkatinginan sina Emil, Clara at Miguel. Tahimik. Sa labas ng kapilya, ang mga aninong kanina'y nagbabantay ay unti-unting naglaho. Ang mga punong walang galaw ay muling sumayaw sa hangin. Ngunit sa bawat saglit na lumilipas, ramdam nilang may kaakibat na kapalit ang desisyon. Hindi ba pwedeng tapusin na lang? Tanong ni Emil. Wala ng kwaderno, nabura na ang anino. Ngunit ngumiti si Lola Ursula, isang ngiting puno ng pagkakaunawa at babala. Ang kwaderno ay hindi kailanman nawawala. Ang bawat kwento na isinulat ay nananatili sa hangin, sa alaala at sa gabi. At habang may taong nangangarap, nangangamba o nananalig, may kwento pa ring isusulat. Kung walang mag-iingat, muling babalik ang dilim. Biglang bumangon si Eliza. Nakatingin siya kay Emil, ang mga mata'y malamlam ngunit malinis.
Ako, mahina niyang sabi. Ako ang pipili. Hindi, sabay-sabay natutol ni Clara at Miguel. Ngunit lumapit si Eliza kay Lola Ursula. Sa akin nagsimula ang lahat. Ako ang ginamit ni Sebastian. Kaya ako rin ang dapat magbantay na hindi na ito maulit. Tiningnan ni Lola Ursula si Emil. Sumasang-ayon ka? Tanong niya. Si Emil ay tahimik. Ramdam niya ang bigat ng desisyon. Ngunit sa huli, tumango siya. Bantayan mo ang sarili mo, wika niya kay Eliza. Ang kwaderno ay hindi lang papel. Isa itong pintuan. Lumusong ang liwanag mula sa kisame ng kapilya. Ang pilak na kwaderno ay biglang bumuka at lumutang sa harapan ni Eliza. Mula rito ay may lumabas na isang puting panulat, parang gawa sa liwanag. Isang pahina lang kada buwan. Babala ni Lola Ursula. At huwag kailanman magsulat ng pangalan ng taong hindi mo pa lubusang kilala. Eliza ay ngumiti. Natutunan ko na nang biglang BOOM! Isang malakas na pagyanig ang gumambala sa paligid. Ang lupa ay lumindol. Ang kisame ng kapilya ay bumukas muli. At isang itim na liwanag ang sumambulat mula sa ilalim ng altar. Mula sa lilim, lumitaw ang isang taong balot ng balingoy-ngoy at usok. Hindi si Sebastian, kundi isang mas matandang nilalang. Ang orihinal na may akda ng kwaderno ng kaluluwa. Si Hernando Real, ang manunulat na sinunog ng buhay isang siglo na ang nakalipas. Ang kanyang boses ay malalim, parang mga dagundong ng drum sa ilalim ng lupa. Napaglaruan niyo ang anino, pero hindi pa kayo tapos sa akin. Tinuro niya si Emil. Sa kwento mo, isinumpa mo ako. Ngayon, ako naman ang magsusulat. Mula sa lupa, biglang lumitaw ang kanyang sariling kwaderno. Itim na parang abo, may amoy ng sunog. Bumuka ito at nagsimulang lumabas ang mga salita sa sarili nitong pahina. Lumitaw ang pangalan ni Miguel. Clara, Emil, hindi, imposible ito, sabi ni Clara habang pinupunit ang kanyang mga sinulat. Pero walang epekto. Ang kanyang tinta ay nawawala sa hangin. May nagkanulo, bulong ni Lola Ursula. May sumulat ng lihim sa likod ng kwaderno. Isang pangalan na hindi dapat nalaman. Kanino? Sigaw ni Emil tahimik si Eliza. Ngunit bago pa man makapagsalita, bumukas ang pilak na kwaderno sa kanyang kamay. At doon, sa huling pahina, may nakasulat ang tunay na nagmula sa kadiliman ay hindi si Sebastian, kundi si Emil. Napatingin si Emil. Ako at ang buong mundo ay biglang napuno ng aninong parang tinta na lumalagapak mula sa langit. Ang mga kwaderno ay lumulutang muli. Ang kwento ay muling binubura. Mula sa kisame ng kapilya ay bumagsak ang dilim. Tinta na animoy usok, bumabalot sa lahat ng sulok. Ang mga pangalan ni na Emil, Clara at Miguel ay patuloy na lumilitaw at nawawala sa bawat pahina ng itinayong kwaderno ni Hernando Real, ang orihinal na manunulat na sinunog isang siglo na ang nakalipas. Ngunit ngayon, buo na siyang muli, pinaghugpong ng sama ng loob, galit at kapangyarihang nakatali sa bawat kwentong isinulat ng kasaysayan ng kamatayan. Hindi ikaw ang bida, Emil, sabi ni Hernando, habang unti-unting nagbabago ang mukha ni Emil. Nagiging kapareho ng kanya dahil ikaw ang aking reinkarnasyon. Nanginig si Emil. Ano? Imposible yan.
Ngunit isa-isang nagbabalik sa kanyang alaala ang mga panaginip noong siya'y bata pa. Pagsulat ng mga kwento bago pa man siya matutong magbasa, mga pangitain ng sunog at tinta at ang paulit-ulit na boses na nagsasabing, "Ituloy mo lang ang pagsusulat." Lumingon si Lola Ursula na isulat ka na matagal na. Isa kang aninong inihulma upang maging kasangkapan. Ngunit maaari mong piliin, hindi pa huli ang lahat. Lumapit si Elisa sa kanya, hawak ang pilak na kwaderno. "Emil, ikaw lang ang maaaring sumulat ng wakas, pero hindi para sa kanya, kundi para sa iyo." Ang tinta ay nagsimulang bumalot kay Emil. Ang kanyang balat ay nagbabalat, parang lumang papel. Mabilis na nagkukulay abo ang kanyang mga mata. Sa harapan niya, lumutang ang 3 kwaderno na nabura na, itim, puti at pula. Dahan-dahang bumukas ang pilak na kwaderno ni Eliza at sa loob nito ay may iisang pahina na blangko. "Emil," wika ni Clara, "kung pipiliin mong magsulat ng kwento ngayon, kailangang ito na ang huli. Isusugal mo ba ang sarili mong kwento para maisara ang aklat na to?" Tahimik si Emil. Hawak niya ang panulat. Pinikit niya ang mga mata. At sa unang pagkakataon, nagsimulang magsulat. Hindi ng kwento ng iba, kundi ng kanya. Sa kanyang isip, binigkas niya. Sa isang liblib na kapilya sa Norzagaray, may isang binatang isinilang upang maging sisidlan ng kwento. Ngunit sa halip na magpakaalipin sa tinta ng nakaraan, pinili niyang magsulat ng sariling wakas. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kalayaan ng lahat. Bawat letra ay tila kinukuryente ang paligid. Ang tinta sa hangin ay nanigas at bumagsak sa lupa, naging abo. Si Hernando ay sumigaw, umaalo ng kanyang anyo. Mula sa kanyang dibdib ay pumutok ang apoy. Apoy ng mismong sunog na pumatay sa kanya noon. Isa-isang bumalik ang pangalan ng mga inosenteng nasulat sa kwaderno ng kaluluwa. Ang mga espiritu nila ay lumutang, nagpasalamat, at tuluyang umakyat sa liwanag. Si Emil ay ngumiti kahit nanginginig. Ang tinta ay unti-unting nilamon ang kanyang katawan. "Elisa, Clara, Miguel, salamat," wika niya. "Panatilihing buhay ang mga kwento, pero huwag hayaang lamunin tayo ng mga ito." At sa huling titik ng kanyang isinulat, biglang nagsara ang pilak na kwaderno at si Emil ay naglaho kasama ang 3 kwaderno at ang anino ni Hernando Real dos Tahimik. Maliwanag ang paligid, tumigil ang oras. Sa gitna ng kapilya, naroon na lang sina Clara, Miguel, Elisa at si Lola Ursula. Hawak-hawak ni Eliza ang pilak na kwaderno na ngayon ay naging kulay kahel, simbolo ng bagong simula. Bukas na ang bagong pahina, wika ni Lola Ursula. Pero tandaan niyo, habang may sumusulat, may panganib. At habang may nakikinig, may aninong nagmamasid. Nagyakapan silang lahat. Paglabas nila ng kapilya, muling bumalik ang mga ibon, ang hangin ay naging magaan, at ang araw ay unti-unting sumikat. Nakaligtas sila. Ngunit ang tanong, hanggang kailan? Dahil sa ilalim ng lahat ng kwento, may kaluluwang naghihintay na muling masulat. At diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa atin ngayong gabi. Sana'y nagustuhan ninyo ang kabuuang istorya ng Ang Kwaderno ng Kapalaran at Kamatayan. Isang kwentong hindi lang tungkol sa kababalaghan,
kundi tungkol din sa kapangyarihan ng pagsusulat, paglimot at pagpili. Huwag ninyong kalimutang i-like, i-share, i-comment at mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako po ang inyong tagapagkwento at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, paalam!